Bukas pa linggo, boss. Di sasama mga matitino. Good PM, Ma'am Crazy Brooks. Rally panawagan ni Cielo Magno. Sis Nor, mamaya po yon yung kay Cielo Magno. Dalawa po, may pang umaga, may pang hapon. Hindi po nila kayang tumagal ng isang araw man lang. Yung mga ralista na yan, kami po, isang linggo doon sa EDSA, di ba? Eto po, hindi sila makatagal ng kalahating araw man lang. Kaya, lalangawin yan. Yung timing nila after. Maraming langaw sa EDSA. Nakita ko pa yung apo ni Cory Aquino. Mahiya ka naman. Yung apo ni Cory. Yung sinasamahan mo, grabe. Maraming langaw sa EDSA. Nag-joke lang yung nagsabing Saturday, nakatawa siya. Ang naka-t-shirt na yellow impeach BBM Sara ang sinigaw. Hindi alam kung anong pinaglalaban. Baka kulang bayad nyo. Dak lang, long time no see. Wednesday and Thursday night po kami, nagkita-kits with Inday Sara Cares. Tapos yung ngayon po, nagpapahayag lang po si Ka Eric sa kasinungalingan behind the impeach Sara movement. Sir Buds, birthday ng kapatid ko ngayon, Marvin Echaure. Huwag niyo po siyang i-shoutout, thank you. Oh, hindi kita i-shoutout, Marvin, happy birthday na lang. Ano po bang paniniwalaan nating survey institution? Pinakamatino po sa mga survey institution, yan pa rin po SWS tsaka Pulse Asia. Tama naman yun. Eto kasi, naniniwala kasi kayo sa interpretasyon ng mga pro-BBM. Bakit po? 59% daw ang naniniwala kay BBM, 59%. Di ba? Sabi ng SWS. Di kumpara nyo rin siya sa SWS nung panahon ni Tatay Digong. After 3 years, 2019. Ilan si Tatay Digong? 81%. O di, bumaba na po yung standard ng mga Pilipino ngayon. Yun po ibig sabihin. Kung natuwa na sila na 59%, 59% ba? 81 kay Tatay Digong. Ano ba mas mataas? Ibig sabihin, bumaba na po yung naniniwala sa presidente ngayon kumpara sa nakaraang presidente. Ganun po yun kung kayo po magkukumpara ng mga survey. Dapat same survey company, SWS. Tapos same din. Same din na panahon. 3 years si Marcos, 3 years din po si Tatay Digong. 81% si Tatay Digong. Ano po ba mas mataas? 81% o 59%? Malaki po ang binaba ng paghanga ng presidente. Mula kay Tatay Digong hanggang kay BBM. Yun po, ganun po mag-interpret ng mga ilan ang lamang? 21? Biruin yun, 21% ang lamang. At saka siya pababa, si Tatay Digong pataas. Magtulungan tayo na ka-DDS supporters para kay Ma'am BP Sara Duterte. Boto po natin yun, yung buong lineup ng PDP. Marcoleta, Pastor Quebuloy, Bato, Go, Lambino, Bundok, Hinlo, at saka si Philip Salvador. Yung majority, kakalug-kalug ang EDSA. Alam niyo po kung yung rally ng anti-impeachment, unang-una po si Marcoleta sa binanggit ko. Kaya po yan impeachment kay BP Sara, may pinapanigan po yan. Yung pong nagpipinance po niyan, malamang yan yung makakalaban ni BP Sara. Boss, wala na maniniwala sa lutang pag-iisip. Nasaan daw yung 32 million na winaldas ni Sara? Yung pera sa PhilHealth sana.
125 million lang sila. Nakita nga nila, ganito po tingnan nyo nakita na nga nila saan dinala. Binigay kay Mary Grace Piatos, may pinagbigyan nga Ang gusto lang nila makilala, sino si Mary Grace. Kasi titirahin nila. Ikaw pala yung ikaw pala yung mga nagsusuplong sa mga kasama namin Paliwanag lang po yung sinasabi nila. Tayo naghanap talaga tayo ng pera Nasaan yung pera? Saan nyo dinala yung pera? Siya po, hindi ko po problema si Maharlika Ang sinasabi ko po sa inyo, susuportahan ko po kung ano. Ngayon, bakit? Di ba? Wala nagtatanong bakit ko iboboto si Philip Salvador? Impeachment po, numbers game. Ilan? Ilan po? Yung boboto, pabor na ma-impeach si BP Sara. Nakita nyo na nagrarally na kabay-kabala para ma-impeach. Tapos, i-impeach yan ng ang sinabi ng Pangulong Marcos, against siya sa timing lang. Ibig sabihin, may go signal na siya, na-impeach yan. Kaya kinakailangan nating makarami. No? Tsaka, ang dami pong artistang pumapasok Ako po naniniwala po ko sa talino. Aangat at aangat ka Halimbawa, nakita na natin si Richard Gomez. Kung tutusin, sa background nila nagdebate sila ni di ba? Erwin Tulfo. Kung tutusin, sa debate nila ni Erwin Tulfo, kung titignan mo lang yung background, yung isa broadcaster, yung isa artista. Mukhang lamang si broadcaster, pero hindi po yun Hindi po yun yung nangyari. Alam nyo, kung artista po ang iboboto natin, kaya po sila best actor. Yan po ang pagkakaiba ng mga artistang naging best actor. Si Philip Salvador, multi-times best actor. Ang pagkakaiba po ng artistang nagbe-best actor at artistang ang tagal na artista walang best actor, talino. Ang galing ni best actor ni Philip Salvador Kaya niyang umiyak na lilingon tapos tutulo yung luha sa mata, sa kanang mata lang. Imagine niyo. May kanya-kanya po kayong pag-iisip. Tama po 'yan. No? Tama po 'yan. Pwede niyo nga isipin, pwede niyo nga iboto si Pacquiao, si Tito Sotto, sila Ang sinasabi ko po, kinakatwiran ko rin dito sa sarili kong channel na ang usapin po ngayon, impeachment ni BP Sara. Kung hindi nyo po makita yung sinasabi ko, wala tayong magagawa. Akala nyo po ba pag nanalo po, halimbawa po na-impeach po si BP Sara, wala naman akong magagawa Di ba? Vlogger pa rin ako. Ganun pa rin ang sitwasyon. Malamang si Martin na maging presidente. Kasi hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara. Wala tayong magagawa dun. Kaya hanggat maaari, ganun ako ka-passionate. Ayaw ko magawa kasi tutol kayo ng tutol dito sa present na nangyayari. Pero pag dumating yung chance ninyo na magmamatter kayo bilang tao, yung isang boto nyo magmamatter, yan yung pagdating ng 2025 election. No? Magmamatter talaga yung boses natin yan. Higit sa lahat ng eleksyon, dito talaga. Kasi hintayin nyo, 2028, sigurado naman si Inday dahil number 1 siya. Kaya nga siya ini-impeach Kaya nga natin siya ini-impeach, dahil sigurado na siya pag sa 2028. That's really our point, no? Kaya natin
dapat iwasan ma-impeach siya dahil sila din yun din yung naiisip nila eh. Pag hindi na-impeach si BP Sara, siya ng next president. Kaya gagawin nila ang lahat para ma-impeach. Yun lang po yun. May gagawin ba yan? Kahit wala silang gawin, bumoto lang sila. Alam niyo yun? Kahit wala na silang gawin, bumoto lang sila kay BP Sara na hindi ma-impeach. Solve na ako sa buhay ko. Eh kung manalo po na ma-impeach si BP Sara, okay pa rin ako. Kasi ano ba mga babago sa akin? Tututol pa rin ako. Tututulan ko pa rin yung susunod na presidente. Yun lang po yun eh. Nasa atin ngayon, meron tayong power ngayon. Bakit nyo ibibigay yan sa mga kung sinong pinaniniwalaan nyo? Kayo. Kayo magpasya. Kasi ito po talaga yung power. Kasi kung binigay nyo yan, once every 3 years lang tayo may power. Sa 2028, pag binigay ninyo, bumigay kayo na, wala namang gagawin yung mga artista na yan. Tama naman, pwede talagang walang gawin yung mga yan. Bakit yung mananalo ba, yung mga artista ba sa kabila, may nagagawa rin? Wala rin naman eh. Mananalo sila pag hindi nyo binoto. Ganun lang po yun eh. Pag hindi nyo po binoto itong mga kandidato natin, ang laki ng chance na, kasi sila solid eh. Alam niyo yun? Ang problema sa kanila, wala silang isip-isip. Ang problema natin ganito, ang problema ko ganito. Wala silang isip-isip. Yung lahat ng mga vlogger nila, palibasa, iisa lang ang utak. No? Wala silang ibang kinakampanya. Solid natin to. Siguro, hindi nila iboboto. May isang tao silang hindi kursunada doon sa dozen lineup. Pero isosolid nila yun. Dahil, iisa lang utak ng mga vlogger nila eh. Isosolid nila yung kandidato ni Marcos. Yun minsan yung mahirap sa maraming magagaling na mga vlogger si Duterte. hindi kami nagsusunuran eh. 'Di ba? hindi nagsusunuran. May kanya-kanyang utak. Basta ako, hindi ko iboboto yan kasi artista. Kaya, dahil marami silang followers, ganun din. Ako, ang concern ko ngayon, makatakbo si BP Sara sa 2028 para magkaroon ng pagbabago Pilipinas. May chance lang tayo kung maraming papasok na kandidato. Kasi, sino pa natira? Si Robin Padilla na lang. Kung walang papasok na PRRD, mag-goodbye na kayo sa pag walang pumasok na Duterte senators dahil sa kaiisip ninyo na walang gagawin to, sige. Maraming salamat sa may mga gagawin sila. Makakaporma ba yung mga yan? Sunod-sunuran. Ngayon nga po tignan nyo ngayon may isyong malaki. Ano yung isyong malaki ngayon? Budget. Lahat ng tao pinag-uusapan yung budget, yung kung ito ba ay constitutional o hindi. Di ba? Hindi nyo may sinasabi ba yung mga yan? Yung mga kandidato, ilan na nagsasalita sa mga kandidato ni Marcos tungkol sa budget? Wala. Di ba? Wala. So sa kanila, wala silang pakialam sa pinoproblema ninyo. Wala silang pakialam sa problema natin. Basta sa kanila manalo sila. Constitutional yung budget o hindi. Di ganun lang din yun pagdating na dito sa
magiging independent ba sila? Simple lang naman kung sa kanila na nakasalalay. Eto si VP Sara tatakbo, 'di ba? Baka madaya tayo. Di problema na po 'yun ng mga kandidato. Sila na po 'yun. Hindi naman kayo magbabantay. Pagalitan pa kayo ng COMELEC, anong ginagawa mo rito? Bakit authorized ka ba? Yung mga kandidato po, authorized po yan na magkaroon ng watcher, authorized po yan na magkaroon ng mga abogado dun sa bawat presinto. Kaya nila yan. Ang point ko, ang tanging gagawin nyo lang, bumoto. Mangampanya, bumoto. Huwag nyo nang problemahin kung nadaya. Basta bumoto tayo, pag natalo, wala tayong magagawa. Ang importante, ginawa mo, karapatan mong bumoto. Correct. Tsaka wala kang iangal. Ano iangal mo? Alam nyo, halimbawa ito, napuna ko lang. Sino yung mga umaangal na bakit wala pang ginagawa yung militar? Bakit wala pang ginagawa yung pulis? Yung mga hindi sumasama sa rally. 'Di ba before tong EDSA shrine, natatandaan ko yung rally ng mga KOJC. Isang linggo yata sa Liwasan Bonifacio. Bakit hindi pa kayo manawagan ng people power? Bakit hindi pa kayo manawagan ng people power? Ganun yung sinasabi, no? Ng mga hindi sumasama. Nagpunta kami EDSA shrine. Nananawagan na ron eh. Lumabas na kayo. Sumama na kayo. Wala naman pala. Pero hindi kami nagsisisi. Kasi nakita namin sa aktual eh. Eto pala. Ganito pala ang sitwasyon pag sumama ka. Kaya lang nare-release mo yung galit mo. Nakakapagpahayag ka. 'Di ba? Yun yung pagkakaiba ng sumasama ka sa rally at hindi ka sumasama, naghihintay ka lang. Asan na kaya yung mga militar at pulis? Bakit ba? Sumama ka sa rally, makakalimutan mo na yung mga militar at pulis. Kasi nakalaban ka na eh. Alam mo yun? Yung tangka ka lang ng tangka na pumunta ng Baguio, maganda tong lugar na to. Pupuntahan ko to. Kailan kaya ako pupunta? Kailan? Pumunta ka. Tapos na curiosity mo, ito pala Baguio, ganda pala. Pwede mo rin pagdating, ito lang pala yung Baguio. So, di ba?